Hello kami Masor, kumusta ang buhay? Sana okay ka lang. Kung hindi, halika, luto tayo ng carbonara. First step, balatan ng bawang at sibuyas at tatarin. Ito ay gagamitin natin mamaya para sa ating panggisa. Next naman ang bacon. Balatan ito at tanggalin sa plastic at hiwain ng maliit. Ganyan lang kaliit dahil pag naluto ito mamaya mas liliit pa. Sunod naman natin i-prepare itong tuna. Gamitin lang natin ang strainer para matanggal ang sauce. Ang next naman natin na i-prepare ay ang Nestle cream at ang evap milk para mamaya ay dire-diretso tayo sa ating pagluluto. Next naman itong cheese. 1 whole cheese at i-grate lang natin. Isa din ito sa magpapasarap sa ating carbonara. Okay, ready na tayo magluto dahil prepared na lahat ng ating ingredient. Ang una natin gagawin ay lutuin ang bacon. Nilagay ko lang itong bacon sa pan nang wala akong nilalagay. So yung pagluluto nito, palalabasin lamang yung mantika tulad niyan. Kapag mapula-pula na yung bacon at slightly crispy, ihiwalay ito sa sarili niyang mantika at tanggalin sa saucepan at iset aside. Sa parehong saucepan, mag-add lang ng butter. Pinawasan ko pala yung mantika dyan na galing sa bacon. Mag-gisa tayo ng sibuyas at bawang at hintayin lang lumabas ang aroma. Ano ba dapat ang unang ginigisa? Ang bawang o ang sibuyas? Kayo mga mimasor, anong una niyong ginigisa? Ang asawa niyo o ang mga marites? Joke! May nag-post na isang chef na kung gusto niyo daw mas matamis ang inyong lutuin ay unahin ang sibuyas sa paggigisa. Ayun, na-share ko lang. Ang next naman na nailagay ko yung mushroom. 1 big can pala yan na sliced mushroom at kailangan na drain na yung water. Ayan, imekos-mekos lang at lutuin lamang yung mushroom for about 3 minutes. Pagluto na ay ang next na ilalagay yung tuna. Yan, halu-haluin lang, mekos-mekos. Ayun, lutuin naman natin yung tuna for a minute. Then after that, maglagay na tayo ng ating pampalasa. Una ko palang nilagay dyan yung asin. Then ground pepper and magic sarap. Magic sarap, baka naman. Maglagay din tayo ng dried rosemary and basil para sa added flavor and aroma ng ating carbonara. Yan, imekos-mekos lang lahat ng ingredient. Then, ilagay na yung evap milk at yung Nestle cream. Ayan, i-mix lang para mag-combine lahat ng ingredient, then cover. While waiting na maluto yung ating carbonara sauce, nag-ready na din ako ng tubig na pakukuluan na nilagyan ng mantika at asin para sa ating pasta. Ayan, halu-haluin ulit, mekos-mekos, tapos next na ilalagay naman natin ay yung cheese. Yes. Ayan, then haluin lang ulit para mag-combine yung mixture. Next naman natin na ilalagay ay yung bacon. Half lang yung ilalagay natin para yung half ng bacon ay ipang-toppings natin. I-mix lang ulit at lutuin for 2 minutes. At ayan na nga, kumukulo na yung tubig. Ngayon ilagay na natin yung pasta. 1.5 kilo nga pala ito. At ayun na nga, hindi kasya umaapaw sa aking kaserola. Pero kaya yan. O diba kinaya? Kahit na anong pagsubok na dumating sa buhay natin, dapat talaga natin kayanin. Ayan, halu-haluin lang para hindi dumikit yung pasta sa kaserola. Lutuin lamang ito for about 8 minutes. I-drain na natin yung pasta at banlawan para hindi ma-overcook yung pasta. Ayan na nga, ready na ang ating sauce at pasta. So, ayan, ihahalo na natin yung pasta at yung sauce. Hinati ko pala dyan yung sauce kasi hindi na kasya sa ating lalagyan.
Ayan, imekos-mekos lang para kumapit na yung sauce sa pasta. And ito na nga ating finished product. Try mo na din, Mimasor. Thank you for watching.